Magandang araw po sa inyong lahat, aming mga minamahal na nanay at tatay, lola at lolo, at lahat ng miyembro ng Gintong Edad Family. Maligayang pagdating po muli sa ating channel, kung saan patuloy tayong nagbibigay ng praktikal na gabay para sa mas masigla at makabuluhang pagtanda. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos araw-araw nating ginagamit sa ating mga kusina, ang mantika o cooking oil. Alam kong marami sa inyo ang lumaki sa paggamit ng langis ng niyog o coconut oil na bahagi na ng ating kultura. Pero nitong mga nakaraang taon, usong-uso na rin ang olive oil na pinupuri ng marami bilang mas healthy. Dahil dito, marami sa atin ang nalilito. Alin nga ba ang mas akma para sa akin, lalo na ngayon na senior ako? Ito ay isang mahalagang tanong dahil ang mantika na ating ginagamit ay direktang nakakaapekto sa ating puso, kolesterol at maging sa ating utak. Kaya naman, sa video na ito sisilipin natin ang sikreto ng dalawang mantikang ito. Alisan natin ng ulap ang mga maling impormasyon at bibigyan kayo ng malinaw na gabay kung kailan at paano gamitin ang bawat isa para kayo ay makapagdesisyon ng may sapat na kaalaman. Handa na po ba kayong alamin ang lihim? Tara na't simulan. Simulan natin sa ating nakagisnahan, ang langis ng niyog o coconut oil. Sa Pilipinas, hindi lang ito basta mantika. Ito ay bahagi ng ating pamana mula sa pagluluto hanggang sa paggamit bilang herbal. Ang langis ng niyog ay kilala sa pagiging mayaman sa saturated fats. Bagamat may mga naririnig kayo na masama ang saturated fat sa coconut oil, karamihan dito ay medium chain triglycerides o MCTs. Ang MCTs ay kakaiba dahil mas mabilis itong i-convert ng ating katawan sa enerhiya, hindi tulad ng ibang taba na mas madaling mag-imbak. Kaya may pag-aaral na nagsasabi na ang MCTs ay nakakatulong sa mabilis na pagbibigay ng lakas at may ilang sumusuporta sa potensyal nito para sa brain health. May dalawang uri ng coconut oil, ang virgin coconut oil o VCO at ang refined coconut oil. Ang VCO ay gawa sa sariwang niyog at hindi gaanong pinoproseso, kaya mas mataas ang antioxidants at natural ang lasa. Ito ang madalas iniinom, samantala ang refined coconut oil ay dumadaan sa masusing proseso para mawala ang amoy at kulay at mas mataas ang smoke point kaya mas angkop sa deep frying. Gayunpaman, pareho silang mataas sa saturated fat kaya mahalaga pa ring gamitin ng may pag-iingat lalo na kung may concern sa puso. Ngayon naman, dumako tayo sa olive oil na naging paborito ng marami lalo na ng mga naghahanap ng mas healthy na alternatibo. Galing ito sa bunga ng olibo at pangunahing sangkap sa Mediterranean diet. Nakilala sa pagiging isa sa pinakamalusog na paraan ng pagkain. Ang olive oil ay mayaman sa monounsaturated fats o MUFAs, lalo na ang oleic acid. Ang mga taba na ito ay tinuturing na good fats dahil nakakatulong na pababain ang bad cholesterol, LDL, at itaas ang good cholesterol, HDL. Bukod pa rito, mayaman din ang olive oil sa antioxidants at anti-inflammatory compounds na mahalaga sa paglaban sa pamamaga at pagprotekta sa ating mga cells. Para sa mga senior, ang benepisyo nito sa puso at sa pagbaba ng panganib ng stroke ay napakalaking tulong. Tulad ng coconut oil, may iba't ibang uri din ng olive oil. Ang pinakasikat ay ang extra virgin olive oil o EVO. Ito ang pinakamataas ang kalidad, gawa sa unang pagpiga at hindi dumadaan sa maraming proseso. Dahil dito mas mataas ang antioxidants at mas matapang ang lasa. Ang EVO ay mas mainam para sa salad dressing o sa mga lutuin na hindi masyadong mataas ang init. Meron ding regular o pure olive oil na pinaghalo ang virgin at refined. Ito ay may mas mataas na smoke point kaysa EVO, kaya mas akma sa moderate heat cooking tulad ng paggisa. Piliin ang uri na akma sa inyong lulutuin para masulit ang benepisyo nito.
Para mas maintindihan natin kung aling mantika ang mas akma, kailangan muna nating alamin ang kaunting kaalaman tungkol sa mga uri ng taba o fats at kung paano ito nakakaapekto sa ating kalusugan bilang mga senior. Hindi lahat ng taba ay masama at hindi rin lahat ay maganda. Mayroon tayong 3 pangunahing uri. Una, ang saturated fats. Ito ang uri ng taba na solid sa room temperature tulad ng mantika ng baboy, butter at coconut oil. Ang sobrang saturated fats ay nakakapagpataas ng bad cholesterol or LDL na nagdudulot ng pagbara sa ating mga ugat at sakit sa puso. Kaya para sa mga senior, lalo na kung may history ng sakit sa puso o mataas na kolesterol, kailangan ng pag-iingat. Pangalawa, ang monounsaturated fats o MUFAs. Ito ang good fats na matatagpuan sa olive oil, avocado at mani. Nakakatulong ang MUFAs na pababain ang bad cholesterol at protektahan ang ating puso. Kaya naman, ang mga pagkaing mayaman sa MUFAs ay laging inirekomenda. Pangatlo, ang polyunsaturated fats o PUFAs. Kasama rito ang omega-3 at omega-6 fatty acids na makikita sa isda, flax seeds at iba pang vegetable oils. Tulad ng MUFAs, ang PUFAs ay good fats din na nakakatulong sa puso at utak. Ang omega-3 ay kilala sa anti-inflammatory properties nito na mahalaga para sa mga senior na madalas makaranas ng pamamaga o arthritis. Bilang mga senior, ang ating katawan ay mas sensitibo sa mga pagkaing kinakain natin. Ang pagpili ng tamang uri ng taba ay hindi lamang tungkol sa kolesterol, kundi pati na rin sa pagpigil sa pamamaga, pagsuporta sa brain function at pagpapanatili ng malakas na puso. Ang pag-unawa sa mga taba na ito ang susi sa paggawa ng mas matalinong desisyon. Ngayon, balikan natin ang coconut oil at suriin ito ng mas malalim para sa kalusugan ng senior. Mga benepisyo. 1. Mabilis na enerhiya. Dahil sa MCTs, ang coconut oil ay madaling makonvert sa enerhiya. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga senior na nangangailangan ng mabilis na lakas. May pag-aaral din na tinitingnan ang potensyal ng MCT na magbigay ng alternatibong fuel para sa utak na maaaring makatulong sa ilang kondisyon ng neurodegenerative. Bagaman kailangan pa ng mas maraming pananaliksik dito, hindi ito lunas kundi isang potensyal na suporta. 2. Antimicrobial properties. Ang lauric acid sa coconut oil ay may antimicrobial properties na maaaring makatulong laban sa bakterya, fungi at viruses. Ito ay maaaring magbigay ng dagdag na proteksyon sa immune system ng mga senior. 3. Skin at hair health. Marami sa atin ang gumagamit ng coconut oil bilang moisturizer o hair conditioner. Nakakatulong ito upang mapanatiling malambot at hydrated ang balat at makakaiwas sa pagkatuyo at pangangati na karaniwan sa pagtanda. Mga babala at konsiderasyon. 1. Mataas sa saturated fat. Kahit na may MCTs, mataas pa rin ang coconut oil sa saturated fat. Ang sobrang pagkonsumo nito ay maaring magpataas ng bad cholesterol, LDL, na isang risk factor sa sakit sa puso. Para sa mga senior na may history ng sakit sa puso, diabetes o mataas na kolesterol, kailangan ng pag-iingat at limitasyon. 2. Calorie dense. Tulad ng lahat ng mantika, mataas sa calories ang coconut oil. Ang sobrang paggamit ay maaring humantong sa pagtaas ng timbang na makakapagpalala sa iba pang kondisyon sa kalusugan. 3. Walang miracle cure. Mahalagang tandaan na ang coconut oil ay hindi miracle cure. Bagamat may benepisyo, hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng gamot o payo ng doktor. Ang payo ko po, gamitin ang coconut oil ng may moderasyon, lalo na kung may concern sa puso. Kung gusto ninyong gamitin para sa enerhiya o sa balat, mas mainam ang virgin coconut oil para sa pagluluto, lalo na kung deep frying. Mas angkop ang refined coconut oil, ngunit tandaan pa rin ang dami ng saturated fat. Ngayon naman,
Tingnan natin ang olive oil at ang mga benepisyo nito para sa mga senior. Mga benepisyo. 1. Pangkalusugan ng puso. Ito ang pangunahing benepisyo ng olive oil. Dahil sa monounsaturated fats, MUFAs at antioxidants, nakakatulong ito na pababain ang bad cholesterol, LDL, at itaas ang good cholesterol, HDL, na nagpapababa ng panganib sa sakit sa puso at stroke. 2. Anti-inflammatory properties. Ang olive oil, lalo na ang extra virgin olive oil, EVOO, ay mayaman sa oleocanthal, isang compound na may anti-inflammatory effect. Na katulad ng ibuprofen, ito ay malaking tulong sa mga senior na madalas makaranas ng pananakit ng kasukasuan o arthritis. 3. Suporta sa brain health. Ang MUFAs at antioxidants sa olive oil ay nakakatulong din sa pagprotekta sa utak mula sa oxidative stress at pamamaga, na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng memorya at cognitive function habang tumatanda. 4. Pagkontrol sa blood sugar. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang olive oil ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity at pagkontrol sa blood sugar levels, na mahalaga para sa mga senior na may diabetes o pre-diabetes. Tamang paggamit. 1. Extra virgin olive oil, AVOO. Ito ang pinakamalusog na uri. Mainam ito para sa mga lutuin na hindi nangangailangan ng mataas na init, tulad ng salad dressing, sausawan o pagdagdag sa nilutong pagkain pagkatapos. Huwag itong gamitin sa deep frying dahil mababa ang smoke point nito. 2. Regular o pure olive oil. May mas mataas itong smoke point kaysa EVO, kaya mas angkop sa moderate heat cooking tulad ng pagisa, pagprito ng bahagya o pagbebake. 3. Paggamit ng may moderation. Kahit na healthy, mataas pa rin sa calories ang olive oil. Gumamit lamang ng sapat na dami para sa inyong lulutuin. Ang olive oil ay isang mahusay na karagdagan sa diet ng senior, lalo na kung priority ang kalusugan ng puso at paglaban sa pamamaga. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang tanong. Kailan ko ba dapat gamitin ang coconut oil? At kailan naman ang olive oil? Hindi ito tungkol sa alin ang mas maganda, kundi sa alin ang masakma para sa sitwasyon at sa aking kalusugan. Para sa coconut oil, Chapter 1, Deep Frying o High Heat Cooking. Kung kailangan ninyo ng mantika para sa deep frying o pagluluto sa mataas na init, ang refined coconut oil ay may mataas na smoke point at stable sa init. Pero tandaan, limitahan ang paggamit dahil sa saturated fat content. 2. Para sa ibang gamit. Kung gagamitin ninyo ito bilang supplement para sa enerhiya o para sa balat at buhok, mas mainam ang virgin coconut oil. 3. Sa moderasyon. Kung gusto ninyong panatilihin ang tradisyonal na lasa ng lutuing Pinoy gamit ang coconut oil, gamitin ito ng may pag-iingat at limitahan ang dami. Para sa olive oil, 101, para sa kalusugan ng puso. Kung ang pangunahing concern ninyo ay kalusugan ng puso at kolesterol, mas mainam ang olive oil, lalo na ang EVOO. 2. Low to moderate heat cooking. Gamitin ang EVO para sa salad dressing, sausawan, pagdagdag sa nilutong pagkain o paggisa sa mababang init. Para sa moderate heat cooking tulad ng pagprito ng bahagya o pagbibake, gamitin ang regular o pure olive oil. 3. Mediterranean-inspired dishes. Kung gusto ninyong subukan ang mga lutuing Mediterranean, ang olive oil ang pinakamainam na gamitin. Ang mahalaga ay balance at moderasyon. Para sa mga senior, ang susi ay ang balanse. Hindi kailangan na tanggalin ang isa at gamitin lang ang isa. Maaari ninyong gamitin ang pareho. Depende sa inyong lulutuin at sa inyong kalusugan. Kung may sakit sa puso o mataas na kolesterol, mas mainam na mas madalas gamitin ang olive oil at limitahan ng coconut oil. Kung gagamit ng coconut oil, piliin ang refined para sa high heat cooking at gamitin ng napakakaunti.
Kung walang health concerns, maaari ninyong gamitin ng pareho. Ngunit laging tandaan ang moderasyon. Mas mainam pa ring mas madalas gamitin ang olive oil para sa pang-araw-araw na pagluluto dahil sa benepisyo nito sa puso. Ang pagbabasa ng labels ay mahalaga rin. Tingnan ang nutrition facts at ingredients para malaman kung ano ang nilalaman ng inyong mantika. Piliin ang mga mantika na may kaunting additives at mas natural. Sa huli, ang pagpili ng mantika ay isang personal na desisyon na nakabatay sa inyong kalusugan, lifestyle at panlasa. Ang pinakamahalagang aral na ating nakuhan ngayong araw ay ang kaalaman at moderation. Mga pangunahing punto na dapat tandaan. Coconut oil. May MCTs para sa mabilis na enerhiya at may antimicrobial properties pero mataas na saturated fat. Kaya gamitin ng may pag-iingat lalo na kung may concern sa puso. Mas mainam para sa high heat cooking, refined o bilang supplement. VCO. Olive oil. Mayaman sa MUFAS, antioxidants at anti-inflammatory compounds. Napakabuti para sa kalusugan ng puso, utak at paglaban sa pamamaga. Mas mainam para sa low to moderate heat cooking. EVOO para sa dressing, regular para sa gisa. Balanse at moderasyon. Hindi kailangan na pumili ng isa lang. Maaring gamitin ng pareho, ngunit laging isipin ang dami at ang uri ng pagluluto. Mas madalas gamitin ang olive oil para sa pang-araw-araw na pagluluto kung priority ang puso. Makipag-ugnayan sa doktor. Kung meron kayong existing na kondisyon sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, diabetes, o mataas na kolesterol, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o dietitian tungkol sa pinakamainam na uri at dami ng mantika para sa inyo. Sila ang pinakamainam na makapagbibigay ng personalized na payo. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Ang layunin ng Gintong Edad ay bigyan kayo ng kaalaman para makagawa ng matalinong desisyon para sa inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtanda ay isang gintong yugto ng buhay at karapat-dapat nating pangalagaan ang ating sarili. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-comment kung may tanong kayo at mag-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click na po ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo mahuli sa aming mga susunod na makabuluhang video. Maraming salamat po sa inyong panunood at hanggang sa muli, manatili po tayong malusog at masigla.